Hi guys! Welcome to my channel. So, meron pala tayong challenge ngayon para sa mga mini sewing machine na katulad nito. Yan. So, may nag-comment po sa akin. Tinatanong niya kung yung ganitong pressure foot is pwede ba sa ganitong klaseng sewing machine. Actually, ako din mismo guys, hindi ko rin alam kasi iba naman yung size ng mga ganitong klaseng makina yan. So gusto ko lang siyang ipakita sa inyo kung hanggang saan yung mga possible na kung hanggang saan siya pwede. Tingnan natin to ha. Katulad niyan. Itong matulis na metal na to guys. Ito siya sa number 12 o yung pinaka malaking zigzag. Tatamaan pa rin siya ng karayom. So, ayaw natin masira yung karayom. Maliban na lang kung tatanggalin natin to, itong metal na to. Yan. Kaya lang, ito yung nagko-control sa tela para hindi siya mag-curve pa ganun habang tinatahi natin yung side. Ito naman pala is nakaipit to sa needle clamp. Yan, ito. Kaso yung needle clamp natin ng mga ganitong sewing machine is para siyang naka-butterfly type. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero kung kaya nyo siyang i-replace, yung parang kahit straight lang na screw or tornilyo na medyo mahaba, makakakuha kayo ng size siguro na katulad nung pinaka-pitch nung tornilyo is possible. Ang problema kasi sa ganitong type is yan, kakawit natin kasi yan. So magiging istorbo siya. Kasi nga, eto yung kanyang ikutan is malapad. So assuming na yan, straight siya, luluwagan na lang natin. So guys, hindi ko siya gagamitan ng karayom kasi dahil dito babangga. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung mag-feed ba talaga yung tela dito habang kinakat siya. Yun lang ang pwede kong maipakita sa ngayon kasi nga eto, dapat putulin to. Nanghihinayang naman akong putulin. Wala rin akong pamputol. Kailangan to. Gagrind yata. Hindi to kakayanin ng plies. Kasi masyadong makapal yung metal niya. Kailangan ito talaga i-grinder. O kaya kikikilin. Try natin. So, tanggalin natin yung kanyang original na pressure foot. Ilagay natin to. Ang paglagay kasi nito guys, ito, ikakawit muna natin siya dito sa may needle clamp. So, assuming na yung ating needle clamp is napalitan na ng straight na rounded na screw. Ang paglagay niyan dapat nakaganon. Nakakawit siya. Okay? Tapos, habang nakakawit siya, ito naman, yan. So, yan. Kasi habang nananahi tayo, bumababa, tumataas siya. Ang purpose kasi nito is yung blade niya dito, bababa, tataas. Para habang finifeed niya yung tela, is ginugupit niya. Kaya para siyang magiging, ang function niya is overlock na din. Pero syempre, hindi pa rin siya kapareha ng overlock na masasabi. So, assuming yan, guys, gusto ko lang ipakita sa inyo yung magiging feed niya. Kung po pwede ba talaga. So, yan. Ginipit natin yung tela. Lagay natin dyan. Ito na yung moment of truth. So, ikot muna natin na isa. Dalawa. Ayan o, nagsuswing siya. Kasi dapat ang gamit nating tahi dyan is yung zigzag. Pero since wala naman akong nilagay na karayom, pwede na siguro yung number 2.
Yan. Eto. So, try natin. Nakatakot. Yan. Ayun. So, ayan guys. Yan. Kita ba? Yan. Kung gagawan talaga ng paraan, possible sigurong gumana. Kung gusto nyo talagang gamitin, yan. Yun ang gagawin yung possible na paraan para magamit siya. So, try ulit natin, guys. Yan. So, assuming nga na may tahi siya, pwede naman para sa akin. Try pa ulit natin ng isa. Yan. Yan guys, okay naman siya. Yun nga lang, hindi ko siya nilagyan ng karayom kasi dahil dun sa bakal na Pero kung gusto nyo talaga guys i-try, yun nga yung gumamit talaga nito. Mag-experiment kayo. Yan. Ito, tatanggalin to. Tapos ito, papalitan to ng bibili kayo ng compatible na size na screw. Yan yung honest na review ko sa makina na to para dito. So guys, yan. Sana nakatulong sa inyo kahit na hindi ko na yung totoong may karayom siya tsaka may sinulit. So sa nag-comment sa akin yan kung pwede ba daw gamitin to, so sana nasagot ko yung tanong mo. Yan, salamat sa panonood ng video. So, meron kayong ibang mga katanungan, pwede kayong mag-comment sa akin sa baba at sa aking IG account. Please like, share, and subscribe. Thanks for watching. Bye!